Isang babaeng convert na Islamista ang nagpasyon na tungkulin niyang bombahin ang kabisera at subukang patayin ang pinakamaraming mambabatas hanggat maaari sa nakakabaliw na balitang ito. Ibig kong sabihin, Kakabreak lang ng balita, sinabi ng FBI na napigilan nila ang isang posibleng ISIS-inspired na teroristang plano sa New York. Sinabi ng ahensya sa Fox na inaresto nila ang isang 35 taong gulang na babae mula Albany na inakusahan ng pagpaplano na bombahin ang kabisera ng estado at patayin ang mga mambabatas. Ayon sa isang reklamong kriminal, si Jessica Bowie ay nanumpa ng katapatan sa ISIS at di umani nagplano na magtago ng bomba sa loob ng isang DoorDash bag, umaasang pasasabog ito habang nagkakatipon ang mga senador ng estado. Inaasahang magsasalita si Gobernador Kathy Hochul sa susunod na oras kung saan maaari tayong makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol dito. sige, kaya ang meron tayo ay isang 35 taong gulang na babae. Isa siyang puting babae. Taga-Albany siya. Ilang buwan niyang pinlano na bombahin ng bombang may mga pako ang New York State Capitol at subukang patayin ang mas maraming senador hanggat maaari at pagkatapos ay balak niyang tumakas papuntang Syria para sumali sa ISIS. Ibig kong sabihin, Diyos ko, narito ang mga detalye na hindi mo maririnig sa mainstream na balita na hindi pinag-uusapan ang katotohanang malinaw na siya ay isang convert at ang panganib ng mga babaeng nagko-convert na sobrang ambisyosa. Nga pala, welcome to The Pushback. Ako si Yara Kay, ang inyong host. Siguraduhin pindutin ang subscribe button para samahan kami sa misyon na labanan ang kabaliwan. At sa tingin ko, ang mga teroristang atake na inspirasyon ng ISIS na ginagawa ng mga babaeng convert ay isang bagay na dapat nating labanan. Sige, sino nga ba si Jessica Bow? Nag-convert siya 5 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang pangalang Aisha Safe at pagsapit ng tag-init ng 2026. Pinupuri na niya ang ika-11 Setyembre. Nagbigay ng audio na panunumpa ng katapatan sa kalipan ng ISIS at sinasabi sa mga stranger online na gusto niyang lasunin ang mga hindi naniniwala. Pero huwag mag-alala, hindi lang siya nagsasalita online sa dramang ito. Nagpa siyang kumilos talaga. Talagang kumilos siya. Okay, itong babaeng nagsasalita tungkol dito, ang pangalan niya ay Amy Max. Siya ang namumuno sa isang kahangahangang organisasyon na naglalantad sa pagsakop ng Islam sa Amerika at napaka-importante nito. At isa akong malaking taga-suporta nito. At isinulat niya dito, ito mismo ang pattern na sinusubaybayan ko sa loob ng maraming taon sa buong Europa. Ang mga ordinaryong puting babae ay nagko-convert, ina-absorb nila ang ideolohiya at nauwi sa pagsubok na isakatuparan ang mga kagustuhan ng Islam laban sa sarili nilang mga bansa. Ang isa pang pattern na nakita ko ay ang mga lalaking Muslim mula sa gitnang silangan na minamanipula at nililigawan ng mga babaeng ito, binibigyan sila ng atensyon na hinahanap nila at ginagamit sila para isakatuparan ang mga kagustuhan ng kanilang grupo. Sa totoo lang, kapag nakikita mo ang mga babaeng ito na tumatanggap ng mga kakaibang ideolohiya, pareho lang ito ng pattern sa mga liberal na babae na tumatanggap ng mga kakaibang ideolohiya tulad ng pagsuporta kay Lindsay Clancy. At kapag naririnig natin ang tungkol sa mga babaeng lumilipat sa Afghanistan para pakasalan ang kanilang minamahal, bahagi rin ito ng parehong pattern. Pansinin mo na hindi binanggit sa affidavit ng FBI kung sino ang nagpakilala sa kanya sa Islam. Siya ay ni-recruit o ginroom. Hindi rin binanggit kung anong mosque yon. Pero pakinggan natin kung anong sasabihan ni Aisha gamit ang sarili niyang mga salita. Purihin si Allah para sa Setyembre 11. Ang klase naman, kapag makalipat na ako, lalasunin ko ang mga hindi naniniwalang ito. Ang ganda. Ang pagpasabog sa utak ng mga kafir ay maganda, nakakasuklam. Gusto kong sirain ang mas maraming gusali hanggat maaari at patayin ang mga senador habang sila ay nagme-meeting. Sirain ang ilan sa mga tawut. Panginoon ko, gusto ko ng isang bagay na talagang gagana. Ayokong sumugal ng ganito, tapos isa o dalawa, 3 tao lang ang mapapatay ko? Para saan pa yon? Oo, para saan nga ba? Para saan pa yon, Aisha? Halos hindi, sana ay ang White House kasamang presidente. Pero mas mahirap pa yon. Kaya doon umiikot ang isip ko ngayon. Yung pinakamalaking gusaling pampolitika na alam ko dito sa lugar na to. Kaya inaamin niya na gusto niyang pumunta sa White House para patayin ang presidente. Pero mukhang masyadong komplikado yon. Kaya ang plano niya, papatayin na lang niya ang pinakamaraming senador na kaya niya. Ibig kong sabihin, kailangan malaman ng mga kafir na mga hindi naniniwala na paparating kami para sa kanila at gagawin naming pinakamataas ang batas ng Diyos. At kailangan mong tanungin ang sarili mo, ilan sa inyo, kung may anyi tao na pumupuri kay Allah para sa Setyembre, 11, naniniwala sa paglalaso ng mga hindi naniniwala, naniniwala sa pagsabog ng utak ng mga hindi naniniwala, gustong sirain ang pinakamaraming gusali at pumatay ng pinakamaraming tao dahil ano ba ang mabuti? 2 o 3 tao lang. At ang gusto talaga nila ay ang puntiryahin ng presidente. Lahat ng mga bagay na ito ay talagang nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng mapayapang relihiyong kinabibilangan niya. Tama ba? Hindi ba napakaganda? Sige, narito ang mga detalye ng nangyari. Paulit-ulit siyang nagsagawa ng pagmamanman sa Kapitolyo. Kinunan ito ng litrato mula sa lahat ng anggulo, inikot ang target, at nagplano na ilagay ang aparato sa isang DoorDash bag para magmukha siyang delivery driver. Bumili siya ng mga pako, tape, baterya at tinanong ang sarili niya. Pinangalanan niya ang atake na Operation Give the Hoot the Boot. Hindi ko talaga alam kung anong ibig sabihin ng salitang ito. Tingnan natin saglit. Kahit sino o anumang sinasamba, sinusundan o sinusunod sa halip na Diyos. Tama? Kaya ang ibig sabihin nito ay isang tao na hindi naglilingkod sa kanyang ala. Humiling siya ng nakatagong baril para mabaril niyang mga pulis kung lalapit sila. Sinabi niya na kung makita ng mga ka-roommate niya ang bomba, hihiwain niya siya. Umaasa siyang makakapatay siya ng kahit kalahati ng 200 katao sa loob. Sinabi niya sa undercover na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makulong. Mula sa isang batang babae na kumakaway ng bandila ng Amerika pagkatapos ng ika-11 Setyembre hanggang sa mga sticker ng gumuguhong mga tore sa isang pako na bomba sa lehislatura ng estado, ang ideolohiya na ang gumagawa ng iba pa. Mayroon siyang mga sticker ng ika-11 Setyembre.
At saka, heto ang siraulo. Sige, ito ilarawan ng isang siraulo. Siraulo. Mukha siyang hindi malusog. Mukha siyang miserable. Ibig kong sabihin, ano ba naman ito? Pakinggan natin kung anong sasabihin ng FBI tungkol dito. Nakatayo rito ngayon. Ilang linggo na lang at gugunitain na natin ang ika-25 anibersaryo ng mga pag-atake noong ika-11 Setyembre. Ipinapakita ng investigasyong ito ang masakit na katotohanan na mayroon pa ring mga kalaban na nagbabalak magsagawa ng mga teroristang pag-atake sa teritoryo ng Amerika. Sobrang grabe. Ayon sa nakasaad sa reklamong ito, isa si Ms. Bowie sa kanila. Makikita mo sa mga dokumento ng korte na minsan yan isinulat at quote, purihin si Allah dahil sa ika-11 ng Setyembre. Nasa mga dokumento rin ng korte, sinabi niya sa impormante na dati siyang batang babae na kumakaway ng bandila ng Amerika pagkatapos ng ika-11 Setyembre. Pero ngayon ay may mga sticker na siya ng mga bumagsak na ture. Mga kababayan, pag-isipan niyo yan mabuti. Saan ka na ba makakabili ng mga sticker ng bumabagsak na mga tor? Huhulaan ko, malamang sa tindahan ng palasyo nyo dyan malapit. Ulitin ko, si Ms. Bowie ay hindi lang gustong patayin ang mga mambabatas. Gusto niya ng ganap na kaguluhan sa ating pamahalaan. At pagkatapos noon, balak niyang tumakas palabas ng bansa at balang araw ay bumalik para, ika nga, gumawa pa ng iba tulad ng bagong taon sa Times Square. Maging nagsabi pa siya na babalik siya para atakihin ang White House at ang presidente. Pero pagkatapos lang niyang pasabugin ang Kapitolyo ng Estado, narito ako kasama ang ating mga katuwang para sabihin, hindi mangyayari yan habang kami ang nagbabantay. Hayaan ninyong magsilbing babala ito sa sinumang gumagawa o nagbabalag gumawa ng katulad na krimen. Ang FBI na ito ang makakatuntun sa inyo. Sa ilalim ng pamunuan na ito, kasama ang ating mahuhusay na katuwang, mas determinado tayong kumilos na yon para tukuyin, hanapin at arestuhin ang mga kriminal bago pa man nila maisa katuparan ang kanilang mga pinaghihinalaang balak. Mula nung simula ng 2026 na pigilan na ng FBI na ito ang mahigit 400 katao sa pagsasagawa ng mga umano'y pag-atake dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Kita mo, ito ang dahilan kung bakit gusto nilang ipatigil ang pondo para sa pulisya. Oo, alam ko ibang pulisya sa FBI, pero gusto nilang mawala ng tiwala ang mga tao sa mga sistemang handang pigilan sila sa paggawa ng masasamang pag-atake. At ang problema ay meron talagang malaking issue ng Islamifikasyon sa Amerika na ibig sabihin ay ang mga taong ito ay natutulungan sa mga grupo, komunidad at lipunan at hindi sila lumalapit sa gobyerno. Hindi nila pinapalabas ang mga impormasyon. At may mga tao pa ring sapat na tanga para isipin na hindi mo kayang subaybayan ang lahat ng ginagawa nila sa internet. Lagi akong nagugulat dito. Lahat talaga ng ginagawa mo sa internet ay nasusubaybayan magpakailanman. Pwedeng makita ito ng mga tao, pwedeng makita ito ng gobyerno. Habang buhay, magpakailanman, paulit-ulit. Pero bukod pa doon, ang problema ay kung magkakaroon ng mas marami pang mga komunidad na naniniwala sa terorismo, magtatagumpay sila sa mga ginagawa nila dahil hindi ito lalabas. Hindi ito kakalat kahit saan. Ang mga ideya ay talagang mantutugma. At kung gusto mo talagang harapin ang terorismo, baka kailangan mong harapin ang ideolohiya na sumusuporta at natutulak sa mga terorista, di ba? Ibig kong sabihin, hindi naman ito sobrang komplikado. Matapos ang pag-aresto sa isang babae na inakusahan ng pagpaplano na bombahin ang New York State Capitol Building sa Albany, sinabi ng mga investigador na umaasa siyang mapapatay ang mga mambabatas ng estado sa pag-ataking ito at sinabi niya ito sa isang tao sa social media. Ayon sa kanila sa Arabic at inukol ko, papuri kay Allah dahil sa Setyembre 11. Senior correspondent na si Eric Sean, nagulat ng live mula sa New York. Kumusta Eric? Kumusta, Martha? Sa kasong ito, sinabi ng mga otoridad na inobserbahan niya ang New York State Capitol Building. Nagsagawa ng surveillance ng Linggo, bahagi ng isang ISIS-inspired na teroristang pag-atake para bombahin ang Capitol Building at pumatay ng maraming tao hanggat maaari. Kaya hetong kwento ng isang babaeng na nagbalik loob sa Islam 5 taon na ang nakalipas. Nagsasabi ng mga bagay tulad ng, mahal ko ang ika-11 Setyembre at iba pa. Hindi eksaktong yon ang sinabi niya, pero alam mo na ang ibig kong sabihin. At nagpaplano siya at nagmamasid para sa isang teroristang pag-atake, sinasabing ang pagpatay ng 2 o 3 tao lang ay hindi sapat. At may mga tao pa ring handang walang gawin at parang, hindi. Hindi nila sinusubukang i-brainwash ang mga babae natin. Hindi. Hindi talaga ito problema. Mga kaibigan, problema ito. Salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito.